Good morning guys! Maaga nga pala akong gumising sa mga oras na ito. Bago pa nga lang mag alas 7 ng umaga ay nakapaglinis na nga pala ako ng kulungan ng aking mga alagang manok. Kapagwalis na nga rin po pala ako sa harapan ng bahay. Pagkatapos ko nga maglinis at magwalis ay kumain muna nga ako. Pagkakain ko nga ay eto, babalik na naman nga ako sa may kulungan ng manok para magpakain naman. Mahabol pa nga itong alaga kong si Masha. Tapos papunta na nga ako ng kulungan ng manok, bigla nga akong tinawag ni ate. Ay ibibigay nga daw siya sa aking jacket. Sa akin nga lang daw ito kakasya. Bagong laba pa nga yung jacket nung binigay sa akin ni ate, kaya ayan, sabi nga niya ay ihanger ko muna. Nung pagkahanger ko nga ng jacket ay agad-agad nga akong pumunta dito sa likod dahil siguradong nagugutom na ang aking mga alagang manok. Halata ngang gutom na ang aking mga alaga dahil nakaabang na nga sila. Ito nga pala yung pagkain nila nakasealed pa at hindi ko pa nga mabuksan. Kaya ang sabi ko ay mamaya ko na nga lang ito bubuksan dahil may laman pa naman itong timba. Kararating nga lang pala nung pagkain na to na nasa sako, dala nga ito ni kuya. Binili nga niya ito sa Bustos. Dahil nga naubusan ng pagkain yung mga alaga kong manok, sabi nga ni kuya ay doon mo na raw ako kumuha sa kanya. Nakailang kuha na nga ako ng pagkain ng mga alaga kong manok at bibe kay kuya. Kaya ang sabi nga ni kuya ay bibilihan na nga lang daw muna niya ako ng isang sako. Ayun na nga yun, nakabili na nga si kuya ng isang sako na pagkain ng bibe at kagabi nga lang dumating. Hindi ko pa nga mabuksan kaya ito na lang muna ang kinuha ko, yung dating pagkain sa timba na kinuha ko kay na kuya. At ayan guys, halata namang gutom na yung mga alaga ko, hindi na nga sila makapag-antay. Kahit kakalagay ko lang ng tubig sa timba ay kinakain na nga nila. Pumasok na nga ako dito sa loob para nga pakainin itong aking mga alaga. Una nga ay nilagyan ko muna nga ng pagkain itong mga alaga kong manok dahil may mga sisiw na napisa. Hindi ko na nga lang naipakita tapos dumiretso na nga ako dito sa may bibe. Nilawan ko nga lang yung kainan na nilinisan ko kanina dahil tinapak-tapakan na naman nila. Hangga na nga rin pala dito sa loob, nilinisan ko na rin yan. Para nga mamaya ay lalagyan ko na nga lang ng tubig. Sobrang init din talaga ng panahon ngayon kaya kailangan hindi sila mauubusan ng tubig dito sa loob ng kulungan. At ayan nga, nilagyan ko na nga sila ng pagkain. Grabe ang lalakas nilang kumain. Kaya nga yung budget ko ay ubos talaga dito sa mga alaga ko. Sabi ko nga dati ay hindi na nga ako mag-aalaga ng mga manok. Pero ayaw nga pumayag ng aking mister, gusto nga niya ay marami siyang alaga. Ang problema nga lang kapag marami nga ang alaga ay sobrang gastos naman talaga. Pagkatapos ay ipamimigay nga lang yung mga inalagaan mo ng kay tagal-tagal at pinakain mo ng matagal. Siyempre, sino bang hindi mapapagod nun? Dahil hindi bumabalik yung kita sa pag-aalaga at sa paggastos ng pagkain. Kaya ang sabi ko sa mister ko ay bawal na muna ang magpamigay ng manok at ng bibe. Dahil hindi ganun kadali ang pag-aalaga nito. Kailangan mo ang linisin itong kainan nila umaga at hapon. Tapos kailangan mo pang lagyan ng tubig. Di naman po sa pagdadamot dahil ganito po talaga ang proseso sa pag-aalaga ng mga hayop. Kailangan mong gumising ng umaga, hindi ka makagala dahil nga may mga alaga ka. Tapos kailangan mo pang ligyan ng tubig araw-araw. Medyo malayo nga din yung tubig at wala nga silang sariling tubig dun sa kulungan. Kaya nakakapagod din tapos lilinisan mo pa umaga at hapon. Bukod pa nga sa kailangan linisan yung kainan nila ay kailangan din nating linisin itong kulungan nga nila. At yun nga lang po guys, na-share ko lang din na hindi ganun kadali ang mag-alaga ng mga hayop. At sobrang magastos nga din po sila. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi po kayo mapagbigyan sa mga nanghihingi ng mga manok at ng bibe. Ayun po ay kukunti pa lang po ang aking mga alaga. Ayun lang po, thank you and God bless.